Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo. Kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang malaking pagmamahal natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ay magpapatawad sa atin. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa Bagong Tipan, ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 7, talatang 47 hanggang 48. Ito po ang mensahe. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang maraming kasalanan niya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Sa sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 4, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay bumapawi ng maraming kasalanan bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Tuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong hangal, unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 25 hanggang 28. Ito po ang mensahe. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot ni Jesus. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan, ngayon po naman ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na ang malaking pagmamahal natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ay magpapatawad sa atin. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na para tayo ay mapatawad. Sa pagpapatawad ng ating banal na Panginoon Diyos, nais niya na tayo ay magkaroon ng kung paano natin ipamamalas ang ating pagmamahal sa ating banal na Panginoon Diyos, ay ganoon din ang kalaki kung paano tatanggalin at papaluin ng Panginoon Diyos yung mga pagkakasala natin. Yan. Na halimbawa ay paano ba natin ipamamalas sa Panginoon Diyos yung ating pagmamahal para tayo ay mapatawad niya sa ating mga pagkakasala. So, dapat ay iba yung pagtupad ng mabuting balita, pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng direktang pananampalataya, tayo nananampalataya sa Kanya, nakikisa tayo sa iba't ibang mga sinasabi ng mabuting balita sa direktang pananampalataya natin, pakikisa natin sa simbahan, iba't ibang mga pagpupuri at paghahain ng mga pananampalataya mula sa Panginoon sa Kristo, at syempre yung ating mga kung paano natin susundin ito sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. Iba yung paggawa ng kabutihan sa pamumuhay nito sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Pagmamahal natin sa kapwa-tao, iba yung pagmamahal, paggawa ng kabutihan sa kapwa,
ganyan natin maipapakita kung paano tayo namumuhay ng mabuti bilang hain na buhay, ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. At kung tayo nagkakamali, ay ganoon napapawi yung ating pagkakasala. Kaya ang pinakamainam ay makasunod tayo ng mabuting balita, at kung tayo ay magkakaroon ng hindi pagtupad dito, ay magsisi tayo ng lubos, pag-ibayuhin natin ang pagtupad dito para tayo mapatawad sa ating pagkakasala bilang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. Pag-ibayuhin natin yung kung tayo ay nakatutupad ng mabuting balita, tayo ay mabuti ang gawa, nananampalataya tayo sa Panginoon Diyos, isa tayo simbahan, ay at nagkaroon tayo ng kaunting pagkakamali na hindi tayo nakatupad, double effort tayo para mapatawad tayo doon sa ating mga pagkakasala. Kung halimbawa nagkasala ka sa kapwa-tao mo, kapatid mo, so iba yung kabutihan na gawin mo sa kapatid mo, iba yung pagsisisi sa Panginoon Diyos, pagsisisi doon sa ating kung saan ngayon ka nagkamali, para mapatawad ka ng Panginoon Diyos, mapatawad ka nung kanino ka nagkasala. So halimbawa, nagkasala ka doon sa kapwa-tao mo, magsisi ka, lumapit ka doon sa kung kanino ka nagkasala, gumawa ka na iba yung kabutihan sa kanya para mapatawad ka sa pagkakasala mo, at mapatawad ka ng Panginoon Diyos. Iba yung pagsisisi mo sa Panginoon Diyos, at iba yung paggawa mo ng mabuti kung kanino ka nagkasala. Kung sa gobyerno nagkasala ka sa batas, iba yung kabutihan na gagawin mo sa gobyerno para kung ano ang pagkakasala mo direkta sa gobyerno o sa kapwa-tao mo. Legal kung legal ang pagkakasala mo. Kung non-legal, so either legal or illegal, punta mo yung kapwa, sabi nga ng Panginoon, makipag-usap ka at magsisiyan mo yung pagkakasala mo bago ka mag-hain sa Panginoon Diyos. So, nang iyong mga hain, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagpupuri, pakisa ka ng pananalangin sa simbahan, pagpupuri, piging, kinakailangan pagsisiyan mo ng lubos yan, or else ikaw ay makipag-usap doon sa iyong napagkasalan, magsisi ka nun. Tapos gawa mo siya na iba yung kabutihan, aside from nagsisi ka lang, or halimbawa, direkta ka nagsisi, punta sa kwarto mo, or doon ka sa simbahan, halimbawa sumimba ka, pagsisisihin mo yung pagkakasala mo, at gawa mo na iba yung kabutihan yung kung saan kanino ka nagkamali, para mapawi yung pagkakasala. Or else ay iba yung kabutihan sa mundong ito ang gagawin mo para mapawi yung mga pagkakasala. Ngayon, syempre, para mapawi, doon ka na mismo gagawa ng kabutihan para mapawi ang kasalanan mo doon kung kanino ka nagkasala. At hindi basta kung kanino ka gagawa ng mabuti para mapawi yung pagkakasala mo. Even though, ay malaking bagay din yung ikaw ay nakagagawa ng iba yung kabutihan sa kapwa-tao mo na iba, kung aside from dun sa mismo na pagkamalian mo. But definitely, ang sabi ng Panginoon Diyos, usapin mo yung kung kanino ka nagkamali, doon ka magsisi. Doon ka, kung saan kanino ka nagkasala, either legal yan or not, pagsisiyan mo doon, humingi ng kapatawaran, gawa mo siya ng iba yung kabutihan. At gumawa ka rin ng iba yung kabutihan sa kapwa-tao mo para lubos ka mapatawan ng Panginoon Diyos. Good ka na kay Panginoon. Or else kung mabigat na paglabag sa batas yan, siya mo sa loob ng kulungan yan, mag-repent ka ron, gumawa ka ng iba yung kabutihan sa loob, at paglabas mo, gawa mo ng iba yung kabutihan yung nagawa mo na pagkakamali, para makapagbayad ka sa kasalanan mo. Kung pagpatayan na gawa mo, habang buhay ka dun sa loob, para ikaw ay pagbayad sa pagkakasala mo. Ngayon, kung yan ay, halimbawa, yung nagawa mong ganun, may kalayaan ka, gaya ng homicide, so gawa mo na iba yung kabutihan yung kapwa-tao mo para mapagbayaran mo, aside pang magbulo ka sa kulungan, halimbawa 20 years, nagbulo ka sa kulungan, paglabas gumawa ka pa na iba yung kabutihan para tuluyang mapawi yung kasalanan mo at gumawa ka na iba yung kabutihan sa loob. So mapagbabago ka, mapapatawad ka ng Panginoon Diyos sa patuloy mong pagbabago. Kung ikaw ay sapagkat yan ay mga crime na
mga kakasalanan na may kamatayang spiritual, lalo na yung mga murder, heinous crime, iba't ibang mga sala. Meron nga mga kahit hindi pa yan paglabag sa batas, pwede may kasalanang may kasalang mortal sin yan, na dapat mo pag-ibayuhan ng iyong paggawa ng kabutihan para mapawi yun mula dun sa kanino ka nagkasala. So ganun dapat na malaking pagmamahal na gagawin natin, na iba yung pagsisisi sa Panginoon Diyos at gawa mo ng kabutihan yung mga iba yung pagsisisi dun sa iyong kung kanino ka nagkasala. So ganun dapat ang pagmamahal na gagawin natin sa para mapawi yung pagkakasala natin. At gamitin natin yung kaloob sa atin ng Panginoon Diyos para sa paggawa ng mabuti bilang pagmamahal natin sa kapwa-tao at mapawi ang ating mga pagkakasala. Yan. So yun, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa The Bible Evangelization, at patuloy kinabuklod ng ating Panginoon Diyos sa pananampalataya, patuloy kinabuklod ng Panginoon Kristo at pinailalim sa kanyang paghahari sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos, at na magabayan ang inyong buhay sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual mula pang araw-araw na pamumuhay na pangangalaga sa atin mula dito sa mabuting balita at gabay ng kanyang kapangyarihan. At mabigyan tayo ng malaking pag-asa at pagkakataon sa pananampalataya natin yung Panginoon Diyos, at dito sa pamabahagi natin ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Sana patuloy tayong maliwanagan ni Banal na Santa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, ng Banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang presensya dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Maliwanagan kayo at kayo ay patuloy na makinig sa at manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at isa buhay ang mabuting balita. So yan, naggabay tayo ng iba't ibang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, maliban doon sa kaliwanagan, iba't pagpapala sa atin. Yan. At muli ay doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Unawain natin yung ating mga relihiyon, lalo na yung mga Christian, iba't ibang Christian denomination. So patuloy tayo magkaisa sa ating sa Interfaith Unity. Unawain pa rin natin yung ating relihiyon sa different faith in Jesus Christ to God, at iba't ibang mga relihiyon na different faith in God or iba't ibang paniniwalaang Diyos, or yung mga walang pinaniniwalaan. Mag-isa kayo sa Interfaith Unity, mag-unawaan tayo para tayo ay hindi nagkakaroon ng sigalutan, hindi pagkakaunawa sa iba't ibang nating pananampalataya o paniniwala. Bagkos nag-uunawaan tayo diyan, tayo ay nagkakaisa ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagtunod sa batas, at makagabay tayo sa pamahalaan, makagabay tayo sa pamahalaan, pamilya, makagabay tayo sa pamilya, community, bansa, buong mundo, at lalo na sa pamahalaan. Ito ay magabay natin kung paano nagpapailan ng harapan ng tao para nakapananampalataya tayo ng Luzon, nakapagkaisa tayo, at ito ay napag-ibayin natin ang legalidad para ito ay maging mahusay na maging barrier din natin o boundaries para tayo ay nagkakaisa pa rin sa kapayapaan ng legal. Even magkakaiba tayo na may respeto pa rin tayo sa legal bilang nananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos, para tayo ay hindi nagkakaroon pa rin at respetuhan pa rin tayo ng mga reliyon through our legality, at mahigit sa lahat ay pananampalataya natin. Tayo ay marunong pa rin respeto kahit iba pa naman ang pananampalataya ng ibang tao o ibang way of faith. Hindi tayo nagsisigalut at hindi natin nasabihan na kung ano-ano ang iba't ibang mga relihiyon o anumang ating panunuligsa na nauuwi sa awayan, karahasan, digmaan, etc. So muli, doon naman sa CBCP Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy niyong pagbukluri ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon, sa Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayo nananampalataya ng paggabay ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo, at patuloy tayong gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ng kanyang presensya, lalo na ng paggabay natin sa kapamahalaan
at ito ay sumunod sa mabuting balita, magabay ng mabuting balita at magpamahala ito ng mabuti. At ang mga tao naman ay sumunod sa mabuting balita. At yung kapamahalaan ay magabayan sa pagtupad ng mabuti. At gabay tayo ng iba't ibang milagro at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa paggabay natin sa sangkataon sa pagpapayang ng mabuting balita at sa kapamahalaan. Yan. At yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at maliwalagan kayo ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo sa mabuting balita na ng Santa Maria at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas na justisya. Sa gayon makikilabang ang inyong mga mamayan, mamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan, higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. At muli ay sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamumuhay ayon sa mabuting balita at ating inikayat ang lahat na patuloy na ang lahat ng mga bansa, mga tao magpuri sa Panginoon sa mula Panginoon sa Kristo at magpasalamat. Magandang hapon sa inyo lahat at lahat.